ay ilang anyo ng tula na pinahahalagahan ng bandisang Hapon. Ginawa ang tangka noong ika-8 siglo at ng haiku noong ika-15 siglo. Sa mga tulang ito, layong pagsamasamahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Pinakaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinatawag na Manyoshu o Collecting of 10,000 Leaves. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang pinapahayag at inaawit ng nakararami. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, kumawala sa mga kapangyarihang impluwensya ng sinaunang panitikang Tsino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Tsino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ika-5 hanggang sa ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat sa Tsina upang ilarawan ang tunog. Nahong nakumpleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historical ang pagbabatayan, pinahahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikang nilang nakasulat na matatawag nilang sarili nila. Maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. Bawat tangka ay 21 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod, ang tradisyonal na tangka. 3 sa mga taludtod ay may tig-7 bilang ng pantig, samantalang tig-5 pantig naman ang 2 taludtod. Naiiba ang tangka upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa ang pagmamahalan, lalaki at babae. Ginamit din sa paglalaro ng aristocrats ang 94 tangka. Nga nang naipahayag na sa unang bahagi ng tekstong ito, noong ika-15 siglo, isinilang na ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ang bagong anyo ng tula ay tinatawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. Ito ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito o sa Ingles ay cutting. Ang kiro ay kahawig upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa ang pagmamahalan, lalaki at babae. Ginagamit ay maaaring sagisad ng estilo ng pagkakasulat ng tangka at haiku. Parehong anyo ng tula ang tangka at haiku ng mga Hapon. Maikling awitin ang tangka na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Karaniwang hati ang mga pantig sa mga taludtod ay 7, 7, 7, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 7. O maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. Samantala, ang haiku ay mas pinaiikli pa sa tangka. May 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaaring ang hati ng pantig sa mga taludtod o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay 17 pa rin. Karaniwang paksa ng tangka ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Ang paksang ginagamit naman sa haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin ang tangka at haiku. Narito ang mga halimbawa ng tangka at haiku na mula sa wikang Nihongo ay isinalin naman sa Ingles at ni Basho. Isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Sa Hapon, Hatsushigure, Sarumo Komino, Hoshige Nari. Sa Ingles, an old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash! Silence again. Sa wikang Filipino, matandang sapa. Ang palakay tumalon. Lumagaslas. Tangka ni Kino Tomonori. Isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Sa Hapon, Hisaka ta no Hikari no do keki. Haru no hiri.
Shizu Koko ro Naku. Hana no Chirura mo. Sa Ingles,